Kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At itong itatalakayin natin ay tungkol kay Bogart TV na ipinagmamalaki na niya ang kanyang ginawa. Hindi mo lang ginawa, ipinagmamalaki mo pa, 'di ba? Ayan yung kasabihan na lumalabas ngayon sa mga salawikain na yung isang vlogger na social media influencer na si Bogart TV ay masayang masaya siya na nag-post sa social media na pinakita niya to, na kinuha niya yung ano ba tawag dito, flash vibrator ba ang tawag dito, nakalagay kasi dito flash and vibrate, please take the meal. Ito kasi yung kapag umu-order ka mga ka-plastic, ito yung ibibigay sa iyo ng isang teller o ng cashier sa isang fast food. Patunay, pag tumunog yan, patunay yan na dumating na yung order mo o tapos na po siyang iserve. At sa post ni Bogart TV, nakalagay dito, guys, may nauwi ako. Kayo ba, ano ang pinakamalupit nyong naiuwi? Parang nandadamay siya kasi syempre nagmalaki siya eh. 'Di ba? Nag-uwi siya ng isang parang reservation number. Ayan. Sabi, meron kasing nag-comment din sa kanyang post. At ang pangalan niya ay si Rene Rose Reyes. Ang feedback niya doon ay, "Sir, sa store po namin 'yan. Charge po sa ka-crew namin, 500 po 'yan." Naawa din po kami sa ka-crew namin kaya naghahati-hati kami para po mabayaran at papalitan. So, sa 500 pesos na yan, na halaga na parang reservation chip na yan, mga ka-plastic, di ko alam kung anong tawag dyan. Pero lagay pala dito, Dodge bag. Ay, di ko alam kung anong tawag dito eh. Isipin nyo mga ka-plastic, yung nagmalaki ka sa social media pero lingid sa kaalaman mo, 500 pesos pala yan yung ninakaw mo, 'di ba? Yan ang hirap sa mga toxic na vlogger na ipinagmamalaki pa nila yung kanilang ginawa. Parang dumadami na yung mga toxic vlogger, pero sabi nila dine-activate daw yung account ni Bogart TV. Hindi malaman kung na-deactivate o ni-report o nawala yung channel niya dahil dito. So panoorin natin yung video tungkol dito kay Bogart TV mga ka-plastic. At merong isang vlogger na nag-report o nagsadula kung ano yung nangyari dito. Kasi pinagmalaki pa niya sa social media niya, hindi lang niya pinost, binidyo pa niya. So panoorin natin yung opinion ni Nico Cares about dito. Facebook page ng vlogger na si Bogart TV, burado na daw. Viral ngayon sa social media at naging usap-usapan ng mga netizens ang content creator na si Bogart TV matapos niya ngang iuwi ang buzzer na mula nga sa Jollibee. Ang nasabi ayun, buzzer pala tawag doon mga ka-plastic. Sorry for the kasi hindi ako ganong kumakain sa fast food. So tuloy natin yung video. Buzzer nga ay ginagamit ng Jollibee upang i-claim ng kanilang customers ang kanilang mga order once ready na ito. Sa caption nga ni Bogart TV, "Guys, may nauwi ako. Kayo ba? Ano ang pinakamalupit niyong nauwi?" Agad nang inulan ng negatibong batiko si Bogart TV matapos niya i-pinost na ipinagmalaki niya pa na may nauwi siyang buzzer mula nga sa Jollibee. Matapos umano magkomento ang crew ng Jollibee kung saan sinabi nga ng crew na sa store nila ang nasabing buzzer. Bukod pa rito, sinabi nga ng crew na dahil inuwi nga ni Bogart TV ang nasabing buzzer, ay i-charge umano ito sa kanilang mga kasamahan na nagkakahalaga ng 500 pesos. Actually, dapat yung mga ganyang vlogger o yung mga customer na gumagawa ng mga ganyang bagay, dapat kasuhan yan no? O kaya, di ba, parang shoplifting na rin yung ginawa niya Hindi na nalalayo sa shoplifting Kasi ninakaw mo yung property ni Jollibee, yung buzzer na yan Alam mo, magkano rin yung isang gadget na yan? 500 pesos, tapos magsasakripisyo yung mga empleyado.
Naghati-hati na nga lang sila dahil imagine mo, yung 500 pesos na yun, katumbas ng isang araw na trabaho nila yan. 8 hours nilang binubuno yung salary basic nila, tapos nanakawin mo lang yung gadget na yan para lang ipagyabang mo sa social media. Ipinagmamalaki mo pa. Di ba gago tong Bogart na to? Bakit kasi may mga nag-i-exist sa social media yung mga ganitong klaseng vlogger sa Facebook tsaka YouTube eh. Di ko alam kung bakit maraming naniniwala sa mga bobong kagaya ni Bogart, pero ganun talaga. Iba kasi nagagawa kasi ng influencer eh. Di ba? Kahit wala nang kalaman-laman yung mga content nila, mga walang kwenta yung mga pinagkoko-content nila sa Facebook, marami pa rin nag-followers tsaka ang dami nanonood, di ba? Hindi ko alam kung bakit. Ayun pa nga sa service crew ng Jollibee, sa store po namin yan. Charge po yan sa crew namin, 500 po yan. Dahil nga dito, kaya naman inulan nga ng batiko si Bogart TV. At marami ngang netizens ang naghikayat na i-mass report nga ang Facebook page ni Bogart TV. Hindi ko alam kung ano ang malinaw na opinion dito, kung na-mass report ba ito o dineactivate lang ni Bogart yung kanyang Facebook page. Kasi wala namang bobo na vlogger na i-deactivate niya yung kanyang account dahil kumikita siya doon. Siguro 100% sa aking opinion baka nga na mass report ito, kagaya ni Rendon Labador. At gumaganda na ngayon ang sistema ng social media ngayon mga kaplastik, at nagiging gising na sa katotohanan ng mga netizens na dapat hindi kinukonsinte yung mga ganitong klaseng vlogger na gumagawa ng mga katarantaduhan tapos ipinagmamalaki pa nila sa mismong social media account nila para lang mag-trending, para lang makakuha ng clout. Gagawa ka ng katarantaduhan na ikakasakripisyo din naman ng mga tao na nasa likod nitong pangyayaring ito. Di ba hindi ka na naawa? 500 pesos, malaking bagay na yon. Makakabili ka na siguro ng 10 kilong bigas ngayon yan, kasi ang 1 kilong bigas ngayon 53 pesos, pinakamababa. O di times mo na lang sa 10 yun, more or less 500 plus na po yung magagastos mo sa 10 kilong bigas ngayon. Di ba? Malaking bagay pa rin yung 500 Ang hirap kitain ngayon ng pera. Tapos tatarantaduhin ka lang ng isang vlogger dahil ipinagmalaki niya na maganda yung nakuha niya. Ano ba nailabas mo? Actually, hindi lang yan ng issue nung nakaraan eh. Marami na pong TikTokers na gumawa ng mga content na karimari-marim yung mga ginagawa, na naglalabas sila ng mga gamit ng mga fast food. Di ba? Yun yung nakakayamot doon mga kaplastik, na hindi nila isinasa ulo kung bakit kailangan pa nilang gawin yun for the clout, di ba? Para lang sumikat, di ba? Kailangan mo mga agrabyado ng iba. Huwag ganon. Samantala, ilang oras nga matapos mag-live si Bogart TV na ibabalik na nila ang buzzer sa Jollibee, hindi na mahagilap umahanap ang Facebook page ni Bogart. Yun, malinaw yung mga kaplastik na baka na-report to. Kasi gumawa pa siya ng content para lang sabihin na ibabalik ko to. Bakit kailangan mong gawa ng video? Live video. Parang engagement ba habol mo? Bakit bumababa na po ba yung pera mo dyan sa Facebook? Bumababa na ba yung engagement mo? Para mag-live video ka, tapos mapalanandakan mo na isosoli mo kung kailan nabayaran na ng empleyado yung nawala. Kawalangyaan din yung ginagawa mo, no? Pineperahan mo yung bawat issue mo, no? Sa lingid sa kaalaman mo, yung mga netizens ngayon ay bukas na ang kanilang mga diwa, na hindi na sila nagpapauto sa mga bobong vlogger na kagaya ni Bogart, mga kaplastik, na gumagawa ng mga katarantaduhan, then masaya pa sila sa ginagawa nila, pero hindi nila alam marami silang naagrabyado. Di ba? Napakahirap yung maging isang empleyado, mga kaplastik. Mawalan ka lang ng isang bagay, sa'yo ka agad ikaatang yung charge. Di ba? Mahirap yung ganun, mga kaplastik. Sus Mariosep naman, mga vlogger naman, minsan naman gumawa naman kayo ng katinuan sa paggawa ninyo ng video.
Huwag naman kayong bobo mag-isip. Wala ng mga netizens na pinura o na-remove ni Meta ang nasabing Facebook page matapos itong mamas report. Tama lang may yan. mga iilang netizens ang nagsabi na nag-deactivate lamang si Bogart TV upang maiwasan nga ang libong-libong reports mula nga sa mga netizens na galit dahil sa kanyang ginawa. Yan nga nang gusto niya. Wala pa namang pahayag si Bogart TV sa biglaang pagkawala ng kanyang Facebook page. Alam mo kung ano, gusto rin naman ni Bogart TV na pinag-uusapan siya at binabash siya kasi nga engagement yan sa Facebook. The more na binabash ka, the more na tumataas yung engagement mo sa Facebook. Nagte-trending ka. Di ba? Ang dami talaga mga toxic vlogger sa Pilipinas na hindi ko maintindihan bakit sinusuportahan pa ng mga tao. Di ba? Dapat hindi nyo pinapanood yung mga ganyan. Nag-aaksaya kayo ng data, nag-aaksaya kayo ng load, ng wifi, ng kuryente, ng panahon sa kanya. Na wala naman kapupulutan ng aral yung ginagawa niya. Di ba? Tuwan-tuwa kayo na pinapanood mo yung katarantaduhan ng vlogger na yan para lang may pamukha sa inyo na siya lang ang may kakagawa ng mga ganong bagay na alam niyang mali naman talaga. Di ba? Mahirap yung ganyan. Parang ine-exploit mo pa yung mga netizens na ano ba ang mga nakuha mo sa loob ng fast food. Di ba? Parang tinuturuan mo magnakaw yung mga fans mo na kakain sa fast food tas magnanakaw ng mga property doon, magnanakaw ng pinggan, kutsara, buzzer, ano pa pwedeng nakawin na pwede mong ilagay sa bag mo. Baso, ano pa, pitchel, kasya yun kung malaking bag mo. Di ba? Parang ine-exploit mo yung mga netizens o yung mga fans mo sa social media na magnakaw rin, di ba? Kasi nagawa mo nailabas mo yun Hindi ka ba nakukonsensya, di ba? Mo, laki-laki ng kinikita mo sa social media, magnanakaw ka ng buzzer. Di ka ba gago? Na may almost 600,000 followers. Kung matatandaan nga, nag-viral na din si Bogart TV at binatikos rin ng mga netizens dahil sa content niyang pang-aabuso sa mga free taste stall sa Taiwan dahil sobrang nakakahiya umano ang kanyang ginawa. Mo, patay gutom yung kanyang genre, no? Pati free taste, inuubos. Di ba gago yan? Yan ba yung nasa matinong pag-iisip pa yung Bogart na yan? Kaya tama lang na talagang mawala yung channel niya para matuto, di ba? Magtrabaho ka sa fast food para malaman mo kung gaano kahirap yung kalagayan nila doon. Tapos nakawin lang nila yung ng customer mo yung buzzer na pinagkakaingat-ingatan ninyong kolektahin kapag kukunin mo yun nasa lamesa yan. Di ba? Mararamdaman mo rin yan kapag naging empleyado ka. Gaano kahirap yung manakawang ka tapos i-charge sa yung nawawalang property nila. Di ba? Sino yung nasasakripisyo? Empleyado. Di ba? Wag namang ganun yung mga vlogger dyan. Wag na kayong gagawa ng kaululan sa social media na ikakapahamak nyo rin naman bandang uli. At sana wag na maulit ito at wag nang gumaya pa yung ibang vlogger na napakabobo mag-isip. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.